This is a very good example of the things that you get out of protecting nature. It's accessible to everyone and it's for free. Ngayong linggo, binigyan ako ng pagkakataon na maipagluto at makasalo si Gerald Kinit, pati na ang kanyang mga mahal sa buhay na nakatira rito sa Kinit Eco-Integrated Farm. Laki sa pamilya ng mga magsasaka si Gerald. At kahit na nagtrabaho siya bilang nurse, nagbuhos din siya ng panahon para tuparin ang isa pa niyang pangarap. Ito ay ang gisingin ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa pagsasaka. Tinuturuan talaga natin yung mga kabataan, chef, na mag-engage sa hindi lang sa farming kundi sa business at tinatawag po natin itong agri-entrepreneurship. Ang mga putahing nakalatag sa hapag ng pamilya Kinit ay kombinasyon ng classic at modern dishes na nagbibigay-pugay din sa kulturang Pangasinense. Simulan natin ang pagluluto sa isang roast turkey na ibabaon natin sa lupa. So Food Explorers, sanay kayo makakita ng mga naglelechon ng nasa ibabaw ng lupa. So ibibigyan natin kayo ng example ngayon kung paano ninyo magagamit yung siguro bakanting space sa bakuran ninyo or siguro pag nasa camping kayo. Maghuhukay tayo ng lupa at doon natin sa loob iluluto yung ating pabo. Hukay lang tayo ng mga 2 feet, basta lampas tuhod nyo para lang may enough na space. Depende rin yun sa laki actually ng pabo ninyo. Pwede nyo itong gamitin sa pato, sa manok, even sa siguro pork belly. And then, make sure lang na may bato kayong ilalagay sa ilalim. Parang yung ginawa natin sa Sambali before, kung saan tayo nag-clam bake. So parang ang science kasi doon is, lalagay natin ng bato, paapuyan natin ng 30 minutes to 1 hour, and then yung matatrap na init doon, saka siyang magluluto doon sa ilalagay nating protein. In this case, yung ating pabo. So, tatakpan lang din natin yun ng lupa, antayin lang natin maluto. So, ito yung pinakamahirap na part dito actually, yung maghukay. So, imbis na magdala kayo ng oven or kung wala kayong oven, this is something that you can definitely try kasi may ibang flavor siyang ibibigay. Kadalasan kapag maglelechon tayo, manok, baboy, kailangan pa nating magsaing para meron tayong starch component. Kumbaga, yung ating recipe, stuffing ang gagawin natin. Base natin dito is from sweet potatoes or kamote. So yun lang, hiwain lang natin yung ating kamote. And siguro just to add some level of flavor doon sa ating stuffing, lalagyan din natin siya ng mansanas. Yes, in a way, medyo hawig to doon sa mga Western dishes, lalong-lalo na pag pabo for their Thanksgiving. Yung mansanas component natin, it's optional. Kung gusto ninyo ng pure kamote lang, pwede nyo ring haluan yan ng ube or any other root crops. Definitely, panalo yan. Yan, ready na yung ating kamote at yung ating mansanas. Lalagyan ko lang siya ng mantikilya. And another optional ingredient, yung ating pasas. And season lang natin siya with some salt. Salang na natin. Okay na yung ating stuffing, pero bago natin siya isiksik, lalagyan ko lang muna ng leeks. Ayan. Mix lang natin. Then pwede na natin ilagay. Yeah, definitely yung ating stuffing would add flavor. Siyempre yung konting sweetness
ng ating sweet potato. And then yun yung bango ng ating leeks. And of course, pinakamaganda kasi dito, kapag nilabas na rin natin yung stuffing, yung flavor din naman ng turkey mapupunta rin sa loob. Pag nakikita ninyong may gap pa, what we can do is stuff it with a whole fruit. And then, secure na lang natin yan. So ready na yung ating turkey. Ready na rin yung ating hinukay na oven. Salang na natin. This is optional. Pero just in case lang may mga save tayong parang katas niya, pwede nating ihalo sa sauce. And then meron din tayo ditong bakal. Doon natin siya isasabit. Kaya nga. Dahil nasa Pangasinan na rin tayo, ituturo ko naman sa inyo ang isang classic at timeless recipe ng pinakbet. First thing that I want to do is of course prep natin yung ating panggisa. So meron tayo ditong kamatis, sibuyas, saka bawang. In some areas, nagdadagdag din sila ng luya. Kung trip niyo yun, definitely. Titimplahan ko muna ng ating bagong isda. Sasabay ko na yan sa ating gisa. So habang nagigisa yung ating kamatis, sibuyas, saka bawang, ipe-prepare ko naman yung ating mga gulay. Isa ko sa ating kalabasa. And then siya na rin yung ilalagay ko para sunod-sunod na rin yung kanilang pagkakaluto. Habang nakasalang ang kalabasa, ihanda na rin natin ang iba pang sangkap na gulay. Ang ampalaya, talong, okra, at sitaw. And isa nga sa mga produkto nila dito sa farm, yung kanilang pinakbet chips. Kasi kadalasan, di ba, pag pinakbet, ulam yan. And then dahil binigyan nila ng ibang, siguro ibang
way of serving yung paborito nating combination ng gulay, yun yung gagawin natin sa ating dish. Gagawa tayo ng pinakbit chips, salad. So we have, of course, ready na dehydrated yung ating different vegetables. So yung parang pinakasalad natin, may component pa rin nung pinakbit na dish. So yan, yung gulay nila dito, meron silang talong. And then ito, yung kamote. Kanilang kamote. And yan, nakita nyo naman sa kulay pa lang. Alam nyo na, yun yung kanilang kalabasa. Kanilang okra. Lutong pa rin, di ba? Eto, nakikita ko na yung yun yung ampalaya. Dito mismo sa Kinit Eco Integrated Farm pinatutuyo ang mga naturang gulay gamit ang dehydrating machine. So, andito na yung ating equipment or yung parang pinaka-special tool natin para makapag-produce or makagawa ng ating binibenta dito or produktong pinakbet chips. Yan, sir, paano natin ginagawa yan, Sir Sige Alan? po. Pagkatapos pong hatiin ng or balatan, tsaka po i-chop po siya ng super thin para po mas madali po siyang Sinaslice i-process. niyo po ito ng kutsilyo o peeler? Peeler po sir para pantay-pantay po yung That's pagkahiwa. right. That's Opo. right. Or kung meron kayong mandolin, gamamit po kayo ng mandolin para kuha nyo hanggang dun sa pinakamanipis na part. You want this to be very thin kasi pag makapal to, Mahirap po siyang i-dehydrate. Tsaka po pag nailapat na po ng maayos, ito po, ilalagay po siya sa screen ng hindi po siya masyadong siksik. Ito po yung mga gulay na na-dehydrate na po, tulad po ng kalabasa. okay, so ito kalabasa niya. Opo. Ito po yung okra na dehydrated na po. I'm not sure pwede bang gumamit ng peeler dito. Hindi O, po. slice na to, no? Ni-slice Mano-mano na na po. to. Opo, gamit po ng kutsilyo. Okay. So, paano natin malalaman na satisfied na tayo or okay na yung pagkaka-dehydrate? Once po na hinawakan po yung kalabasa tapos po pinutol, maririnig po yung crack niya po. May possibility ba na ma-overcook siya? Hindi naman po. Okay. Dahil consistent yung temperature na meron Opo. tayo. Tapos ito pong dehydrator machine, namamatay po siya mag-isa. May timer po. Alright. Thank you, Sir Alan. Thank you. Salamat Thank you, dito sir. sa info na to. Apo. So, yan, Food Explorers, kung interesado kayo or gusto ninyong subukan yung dehydrator pero medyo pricey rin kasi siya or nag-iisip kayo na pwede ba to ng DIY or do it yourself, pwedeng-pwede. Gagawa lang kayo ng kahon pero ang bubong niya is salamin or plastic. By doing this kasi, may enclose mo yung pinatutuyo mong produkto and mapoprotektahan mo siya from insekto or at least biglang umulan, hindi mababasa yung produktong sinabit ninyo kasi may protection kayong pinakabubong. And yun nga, i-assemble lang natin siya para ma-serve natin siya differently. So we have here our sauce natin or we call it vinaigrette natin. Pero yung pinaka-base is bagoong isda. And then I'll turn off the heat so that we can add in our acid. Yung ating kalamansi. Yung ating pinaka-base is yung ating mashed kalabasa. And then, yung ating chips. Mukhang masarap magmahal si Martina. Napakatamis!
Okra is one of my favorite vegetables ever. Kainin. And of course, maganda kasi dito, madali lang din siyang itanim. And you can grow this all year round. Same place, tapos hindi ka na mawawalan ng supply ng masarap. At syempre, masustansyang source ng pagkain. Kadalasan lang din, hindi siya yung bida pag may mga putahe tayo. So this time, gagawa tayo ng ginisang okra. Kasamahan lang natin ng protein, which is yung ating prawns. Of course, we always say, let's build our flavors. So, for our prawns, normally, kapag nagluluto kayo ng hipon or ng ito, ganito kalalaki, sugpo, niluluto nyo siya lahat. What I did kahit nung nasa industriya pa ako, nung nasa restaurant pa ako, yung mga dishes ko na may prawns or hipon, ginagawa namin, tinatanggal na namin yung ulo. So kung baga, fina-fabricate na namin siya, nililinis na namin. Kasi nakikita namin, kadalasan, ang nangyayari, yung tira ng mga customers namin is hindi ito na gagamit or hindi rin nila nakakain. Na nasasayang itong mga parte na ito na kung baga, pwede pa naman sana nating pakinabangan. So yan, yung ating head, tsaka yung kanyang shell, itatabi natin and gagawa tayo ng kaldo. Yung pinakalaman naman yung lilinisin natin. So we call it deveining. Basically, tatanggalin lang natin yung parang pinakabituka niya. So yan, makikita nyo. Yan, yung madumi na yan. Especially if you're doing it na isa-serve more, ibebenta mo, it's a must na matanggal mo yan. It might actually affect yung flavor ng dish mo overall. And mas maganda yung presentation niya kapag ganyan. If your presentation would require you or mas trip mong iserve to ng kasama yung buntot, just make sure lang natanggalin mo yung nakatusok na yan, yung parang yun nga, buntot niya. Kasi baka may madali. So kakat lang natin yan with our knife. Or kung may gunting kayo, snip nyo lang yan. And another part is, another restaurant standard is yung pinakabuntot na yan, make sure na scrape nyo lang din. Para lang matanggal din yung ibang kulay na nandyan. Okay. Tabi ko muna yung ating sugpo or prawns. Ito yung ating mga tinanggal. So, pinakamabilis na diskarte dito is ilagay nyo sa blender, lagyan nyo ng tubig, blitz ninyo. Kung wala man kayong blender, almirez or anything na pang pound. Importante na madurog nyo yung ulo para mas lumabas yung lasa niya. Lalagyan na natin ng tubig. So habang binubuo natin yung ating flavor, yung ating kaldo, prepare naman natin yung ating panggisa. Another thing, again, another practice that we do sa restaurant is yung kagaya ng mga balat ng sibuyas. And yung mga, siguro yung mga off-cuts doon sa celery, sinasama namin yan dito. So imbis na itapon natin, again, the concept is all about building flavors. So, anything na pwede mong ma-extract dun sa mga, lalong-lalo na sa mga ingredients na sana tapon na, tinitake advantage lang natin. So yan, yung mga dahon-dahon na yan, pwede nyong itabi pa or sama na natin sa stock. So we'll just add in yung ating kamatis. Now, depende naman sa inyo kung ano yung trip ninyong isamang panggisa. Kung hindi nyo trip yung, or hindi nyo masyadong gusto yung celery, bell pepper, pwede lang din naman sibuyas, bawang at kamatis, luya.
perfectly fine. Bigyan ko lang din kayo ng background dun sa dish kasi na ginagawa natin ngayon. It's pretty much inspired nung Creole recipe na gumbo. Basically, meron tong ginagamitan ng Cajun seasoning and then ito nga tinatawag nila dun sa Cajun cuisine or Creole cuisine, yung kanilang Holy Trinity which is yung sibuyas, celery, and bell pepper. Dun sa mga familiar sa ibang Western cooking naman like French, yung kanilang tinatawag na miripwa, sibuyas, celery, and carrots naman. And yun nga, Asian, kadalasan, sibuyas, bawang, at kamatis. Minsan may ginger. So yun nga, makikita ninyo, magkakaiba yung mga panggisa that would give us an idea kung ano yung abundant doon sa lugar nila at dito sa lugar natin. So bago natin ibuhos yung ating stock, lalagyan ko muna siya ng harina para lumapot yung ating sauce. So habang inaantay natin kumulo yung ating pinaka-base, i-prepare na natin yung ating bida, ating okra. And since patapos na ako dun sa ating dish, ilalagay ko lang yung ating mantikilya. Half cook na yung ating okra, saka ko ilalagay yung ating prawns. Luluto lang natin to about 2 to 3 minutes. Let it rest for 5 more. Pwede na tayo mag-plate. Ano pa po yung mga ibang pinagkakaabalahan ng mga farmers ninyo dito sa Kinit? Integrated farming din po kasi kami dito. So, nandyan yung rice, nandyan yung corn, yung vegetables. Nag-integrate na din po kami ng organic farming. Sa likod bahay ko namin, nandyan po yung mga leafy vegetables, yung backyard gardening namin na para naging model na din po sa community. Pag pupunta sila dito, nakikita nila, na-encourage din silang maggayahin po sa kanilang bahay. Actually, yung father side and mother side ko, nag-engage kami talaga sa farming. Si father ko na kapag tapos po sila dahil din po sa pagtsatsaga ng lolo namin na mag-farming. Nag-shift kasi ako sa medical field, pinag-medical field kami ng aming father. Pero yun nga, yung hindi mo pa rin makakaila sa sarili mo, yung dugong farmer. Kaya kung doon ka talaga masaya, yun yung pursue mo talaga siya. Tama. Agree. So ayan, when we say food explorer or food exploration, we mean that literally. So more or less, mga more than 5 minutes, 10 minutes na kami naglalakad and nakikita na namin kung saan kami kukuha ng ating ingredient for our next recipe. Tayo mangungula ng peldat. So literal, dadakmalin lang natin or kakapain. Ayan, marami medyo maliliit. No? So ito na yung nakuha ni Kuya. Ito yung mga nakukuha ko so far. So first time ko yung manguha. Actually hindi manghuli kasi hindi naman sila kumakawala eh. So kinukuha lang natin siya. And siguro more or less wala pa kaming 15 minutes na kumukuha. Pero na kaming mahigit 1 kilong beldat.
which is pwedeng-pwede ng pangulam. This is basically our playground nung panahon namin, yung mga gantong klase ng trip, gantong klase ng mga lakad. Mangunguha lang kayo ng mga pangulam. And this is a very good example of the things that you get out of protecting nature. And then it's accessible to everyone and anyone. And it's for free. Hindi pa tapos ang food exploration natin dito sa Kinit Eco Integrated Farm. Sa susunod na linggo, gagamitin natin ang mga nahuli kong bildat sa isang seafood dish. Gagawa rin tayo ng kudil. At mag-iikot tayo sa Kalasyaw para hanapin ang pinakamasarap nilang puto. Para sa nanay ko, sa kapitbahay ko, sa... Yung tropa ko, baka magtampo. O, yung mga tropa ko dyan. Mga tol, tara na tayo doon.